Ang pang-aapi o bullying ay isang malaking problema na nakakaapekto sa maraming tao, lalo na sa mga kabataan. Ito ay isang uring pananakit, pisikal man o emosyonal, na nagdudulot ng takot, pagkabalisa at depresyon sa biktima. Ang mga epekto nito ay maaaring magtagal at makaapekto sa kanilang pag-unlad at kalusugan sa hinaharap. Madalas na target ng bullying ang mga taong naiiba dahil sa kanilang sexualidad, kulay ng balat, huwig ng katawan o itsura. Ngunit maaari ring dahil sa kanilang relihiyon, kapansanan o pinagmulan. Isang araw sa paaralan, isang bagong guro na may kapansanan ang nagpapakilala sa kanyang mga estudyante. Maraming salamat mga anak. Doon, sa room 20. Agad nang sumalubong sa kanya ang panunukso at pag-aasar mula kay Tony, isang estudyanteng may kayabangan. Walang pag-aalinlangang na gumawa si Tony ng mga masasakit na biro. Magandang araw mga anak. Ako si Shantari Makunas. Magiging boy niyo sa GMRC. Here he comes. Bye na! Baby dog cool water. Walang pang-alinglangan na gumawa si Tony ng masasakit na biro. Ang pang-aapi ay hindi huminto sa guro, patuloy ito sa iba pang mga kaklase. Isang buwan ang lumipas nang tawagin ng guro ang buong klase. Araw ng pagbibigay ng mga marka at iniyag niya halos lahat nakakuha ng 90 pataas maliban kay Tony. Hello mga anak. Ipapakita ko na ang mga grado ninyo. Guys, biglang kang sumakses eh. Pero step. Stable, 95%. Okay na. Marcos, 94. Nina, 96. Success ka eh. Biglang kang sumakses eh. Pero step. Tony, 70%. Ano? Paano nangyari yun? Eh di mga perfect kids ako sa'yo. Mataas yung mga activities ko sa'yo, di ba? Doon niya sinabi ang katotohanan na ang kanyang kapansanan ay isang pagpapanggap lamang. Isang eksperimento pala ito upang masubukan ang karakter ng bawat estudyante. Ang kanilang mga reaksyon sa guro ay nagpapakita ng kanilang tunay na pagkatao. Ako ay nagpapanggap lang na may kapansanan para makita ko ang inyong mga totoong kulay. Ngunit pinakita mo sa akin kung paano mo tratuhin ang mga tao kagaya ko. Karamihan ay nagpakitang empatiya at paggalang. Ngunit si Tony ay bumagsak sa pagsubok na ito. Hindi dahil sa kanyang mga marka, kundi dahil sa kanyang mga kinikilos. Ito ay isang pagsubok upang makita ko kung paano kayo rumespeto at magbigay kabutihan sa mga tao katulad ko na mayroong kapansanan.
Sa unang pagkakataon, si Tony ay nagnilay-nilay at nakita niya ang kanyang mga aksyon hindi bilang pagpapakita ng kapangyarihan, kundi bilang isang anyo ng kahinaan at kawalan ng paggalang. Ang pagbagsak niya sa klase at pag-amin ng guro ay naging isang malaking pagbabago sa kanyang pananaw. Hindi na niya ito nakikita bilang isang parusa, kung hindi isang paglalakbay tungo sa pagbabago. Inaamin ko po na may kasalanan ako at dapat di ako nanguhusga sa panlabas na anyo ng tao. Patawad po. Mapapatawad kita, ngunit hindi tataas ang inyong grado sa ngayong quarter. Pwede ka bumawi sa ibang quarter, ngunit ipakita mo sa akin na totoo nga nagbago ka. Ito ay isang aral para sa iyo. Huwag maghusga ng kakayahan ng tao dahil sa kakaiba nilang hitsura o sa kanilang kapansanan. So you see, ang tunay na parusa ay hindi ang pagkawala ng priheblyo, kundi ang pagbabago ay nagsisimula sa loob, hindi sa labas. At ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa pagkontrol sa iba, kundi sa pagkontrol sa sarili.